Mag-level 2 ang Fanny, gutom ka agad yan, pwede ka agad kumuha ng kill. At yun yung kailangang matyagan ng mga Raiders. Ngayon, papasok na tayo sa game number 2. Kapansin-pansin yung variation ng bawat kupunan dito. May mga setups na sila, may mga early game damage sila, in late game insurance for both of these teams. So talagang aabangan na lang natin kung sino yung makakapag-selyo ng early game para sa magkabilang kupunan. Game number 2 para sa RSG Philippines at AP Bren. Actually, medyo parang magiging mahirap to for the early game para kay Eman. Kasi, again, wala namang talagang ultimate stop dito ang RSG sa mga initiation na pwedeng gawin ng AP Bren. And nakaano siya lang dito, naka-flicker siya. So, yes, pwede niyang gamitin yon para makalayo, makatakas. Pero again, ang dami kasing pang-abot, ang daming pang-initiate, and ang daming crowd control ng AP Bren. Full-on tank mode ang meron dito si Light with the Minotaur na gagamitin niya ngayon. And in addition, madalas nakikita natin sa mga gumagamit ng Kufras na Quantum Charge, which is an interesting emblem and talent kung tutusin kasi once na binato mo yung tissue, mas bibilis talaga yung movement speed mo. Pero naka-pull yourself together siya dito para at least yung flicker niya, magamit niya ng tuloy-tuloy. Kasi it's gonna be very crucial na magamit niya yung Flicker Tyrant's Rage para dun sa mga initiations na gustong gawin ng AP Bren. Isa rin sa mga napansin ko rito, Eman, naka-tenacity siya. So, alam niya, nire-respeto niya yung early game damage na meron itong isang Fanny na alam niya na kapag may panahon, pupunta lang yung Fanny sa kanya, cutthroat, tapos combo-combo, then aalisin kagad siya. So, I think ito na yung kailangang matyagan ngayon ng RSG Philippines. Pero Aqua ang nagiging topic dito. Aqua is the highest KDA in MPL history. Hindi this season. Hindi this season. MPL history with 5.59 among players with at least 200 games. Grabe yun. Grabe talaga. Nakikita natin dito yung expertise and nakikita natin yung veterancy na meron na nga si Aqua. And sa totoo lang, ang nakakatakot din kasi sa pagiging mid lane ni Aqua, nandun yung aggressiveness at the same time, nandun din yung nandun din yung pagiging maingat. Kaso nga lang, Flap TC, nandun yung penalty zone, pero Irad with the retry pa rin na makakasecure ng first turtle. Umaamba pa rin naman dito, pero mamamatay dun si Nats. Nakabawi dun pero again, turtle versus a kill. Sino mas lamang dun? I mean, maganda na sana yung nasimulan, pero RSG, knowing kasi na merong shields na naibibigay yung turtle, so kahit papaano, makakapag-engage pa sila ng tuloy-tuloy. However, you also have to give it to Kyle TC kasi nakakuha siya ng pinakauna niyang kill. And it's really gonna help the side of AP Bren, lalo na ngayon na meron siyang lethal ignition, which is gonna help him in terms of like the damage over time. Plus, yung snowball factor para magagaling dun sa Fanny, masakit talaga. Aray ko, nakabawi din Flap TC dito with that penalty zone. Again, nakakakuha na ng mga kills dito ang AP Bren. Nakita na natin to nung game number 1, pero andun din yung penalty zone. Kinopya yung original. Pinatay mo yung kakampi namin, napapatayin ka rin namin, pero Kyle TC nagwawala na rin naman. At mukhang delikado, si Aqua. Bagsak ngayon ang middle laner ng RSG. Initially, gusto sana nila makakuha, or si Aqua, kinopya niya kaagad para makakuha siya ng assist. Para at least may gold. May gold siyang makukuha from that kill. And unfortunately, para sa side ng RSG, AP Bren had very good communication. Alam ni Flap TC na nakomit na kaagad yung ultimate na ginamit ni Aqua. So, pinapunta niya si Kyle TC, and the plan is to just feed Kyle. Feed Kyle more hanggang sa point na hindi na talaga kayanin ng RSG yung damage. And AP Bren now holding a comfortable lead, 800 pagdating ng ating early game. Yeah, and kapansin-pansin din yung ginagawa ng RSG dito. I mean, ng AP Bren rather. Kasi the fact na dito sa 4-minute mark ng ating game, wala pang nanggugulo dun sa purple buff ni Kyle TC. Ibig sabihin, nagagampanan ng mga supporting cast dito ng AP Bren. For example, si Pew at itong si Ogwen, yung kanilang role na umigot ng maganda, maintain itong distance nila against RSG. I mean, yung ma-close yung gap against sa mga utilities dito ng RSG. At dahil doon, malayang nakaka-hit or malayang nakakapag-farm itong si Kyle TC. At kung papansinin din natin, 5 miyembro agad ng AP Bren yung magkakasama ngayon. Nakikita natin na mukhang gusto talaga nilang bumawi dito ang RSG. Wala silang magagawa. Irad, nayakap na lang din naman agad dito. Grabe yung burst capability ng AP Bren. Was a wonderful takedown. Top lane, no? Mula sa Hive, and this is also something na kailangan din nating tignan na mabuti, which is the top lane. But again, I have to say,
Ang nagiging problema naman sa side ng RSG Philippines is wala silang way to check the vision. Kumbaga lakas lang talaga ng loob. It's Kyle TZ na nandito ngayon na alam niya kasi na walang pupunta sa kanya because the rest of the members of AP Bren, andun naka-focus, naka-pressure sila sa purple. So sige, Kyle, saka na sa taas, kami na bahala dito. Team raid na dito, pero sabi ni Kyle TZ, okay, sali ako, men, sali ako, kunin ko yung purple buff. Walang purple itong si Irad. And alam natin, yung dalawang heroes na gamit na magkabilang junglers natin, medyo purple buff reliant eh. Pero yung ano din yung ginagawa din kasi ni Nats, tingnan mo nandun na siya sa second Grabe si tower, Nats, oh. di ba? Trabaho lang din talaga. Ito yung sinasabi natin nung draft pa lang na nakakatakot sa mga Pakito users and nakita na natin, sumisegue, tumatapos ng laro ang mga Pakito. So, dapat bigyan pa rin naman ng pansin ng AP Bren itong si Nats, pero pwede nga din naman kumuha sila at give pressure kay Eman. Yeah. Ito yung legit na hero na bumubuhat talaga eh. Na parang kaya na kahit anong mangyari sa laban mo, alam mo na meron ka talagang mayabag. Pero ngayon! Uy, mabubuhay pa Uy, ba siya hinahayop. doon? Makakatakas pa rin naman. Pero si Kyle TZ, hinahabol daw, nag-flicker in pa nga si Eman, pero hindi pa Oy! natin damage output niya. Ogwen, Nandito rin naman si Ogwen. Mukhang magbabak ang mga miyembro ng Pakito, RSG. Pakito. Low health na rin naman si Ira. Nandyan yung penalty zone para mapigilan lang din naman yung aggression netong si Nats. Pero Super Marco, tatalon na lang din naman. Ang daming talo nang nagaganap si Eman dito. Finlicker Si in Kyle. panic few. Nandito na nga si Kyle TZ. Bagsak si Eman at mukhang si Light ay babagsak lang din naman, but a shutdown kill ay manggagaling din naman kay Aqua, killing Kyle TZ. Grabe yung bawi doon ng RSG, pero lamang pa rin ang AP Bren and Nats hindi sumusuko, nakikipagsapakan kay Ogen. Flap TZ naman ngayon nasasalubong. Uy, nagamit na rin na yung ultimate Napa-flicker in pa nga doon at may yakap na lang din naman sila dito. May penalty zone Grabe. pa. Mukhang Oy. nagwawala na rin din talaga. Ay. Pero Irad, makakatakas na naman. Pero AP Bren, yung zone na ginawa nila doon, pwede nilang kunin yung turtle. Sobrang lapit. Patiting, kaunting gahibla. Hindi ko na alam kung anong pwede kong sabihin doon, pero hindi lang talaga umabot. But still, AP Bren, sila pa rin na may hawak ng kalamangan dahil sa 2 kills na nakuha nila nung laban sa may purple buff plus the turret in the middle. Magiging bawi naman ng RSG is gonna be none other than the bottom lane turret na nakuha din naman nila in the process. But again, another counter punch. Hindi pwede na laging walang bawi. Yun Kailangan nga eh. +1, ipa+1 namin kayo at some point. So Kyle TZ getting the orange objective plus yung items niya, nagsiscale na talaga siya na maganda at this point. Hindi pumapayag na walang gante dito ang RSG at nakikita naman natin, alam nila na masakit na talaga si Kyle TZ sitting on a 3-1 and 2 na KDA. Hindi ka pwedeng mag-isa dyan eh. Kapag nakita ka mag-isa ni Kyle TZ, talaga may paglalagyan ka. And RSG, alam na nila yon. So nagbabody-body system na sila. Dalawa-dalawa ang magkakasama dito. And si Nats, gusto ko i-comment si Nats. Ang ganda ng rotation niya, clear wave, nagbibigay siya ng vision dito, and at the same time, yung pressure din sa AP Bren na kailangan nilang matyagan itong si Nats kasi hindi natin alam kung saan magagaling to. Oy, hop! Kaya nga napipilitang mag-react si Kyle TZ. Siya na ngayon mas magkiklear dito sa may bandang itaas para lang din naman makaabot siya doon sa mga teamfights kasi mabilis naman din talaga ang isang Fanny. But then again, for the other members of AP Bren, sila naman yung nagtatrabaho dun sa kabila. Top lane Kung tuloy, merong trabaho si Nats, meron ding trabaho dito ang mga miyembro ng AP Bren. They're doing a pretty good job. I'm talking about Nats at this point kasi usually kapag na-pick off ka agad yung XP lane, sobrang magsiscale ng todo yung side ng AP Bren. Pero Nats is doing a very good job in staying put. Like, minemaintain niya lang talaga na yung lane niya magstay lang doon. Na walang gaanong inhibitors na babagsak or turrets na mawawala. But in the process, makakuha na naman ng AP Bren ng Torres sa may bandang ibaba. And again, wala si Nats as of that moment. It really relied on the other members. Pero dahil sobrang bilis ng rotations na binibitawan ng Hive, nandun, napuruhan ang kanilang bottom. Ang ganda ng reaction na ginagawa ng AP Bren dito eh. Pero ngayon, may setup din sila. Nandun yung setup, pero yung purple buff nakuha pala dito ni Flap TZ. Ultimate, kinasan na rin naman ni Irad, pero Flap TZ, tatalon Si lang Kyle. din naman dito, pero Super Marco, tatalon lang din naman at mag-dish out ang damage. Dalawa ang bagsak ngayon sa RSG, pero dun sa taas, trabaho lang talaga si Nats. Grabe, Nats Entertainment. Nakikita natin, tatawid dun sa may bandang likod. Mababasag ba? Yamab, nabasag yung Torre dun sa may bandang itaas. May fair trade na masasabi natin. Pero yung Lord, sinisimula na dito ng AP Bren. Wala pa rin si Irad. 0-3-0 ang kanyang KDA at ang Lord
level 1 ay makukuha ng malaya dito ng AP Bren. Mapupuruan sana or talagang nabigyan si Irad at this moment of the game, 0-3-0. At kita mo naman sa may bandang kabila, Kyle TZ 4-1-2 na. Yung scaling ng Fanny ay kakaiba to the point na hindi na talaga masyadong na-handle ng RSG. Once na nakita nila si Kyle TZ na pumasok na sa frame, it's the sign for them na umalis na lang mag-back away na. Pero it's too late dahil sobrang tindi ng ipinapakita ni Kyle TZ as of this moment, and I can't wait to see yung items na na-build up niya dito kasi sobrang kati na talaga ng damage. Not to mention, idagdag mo pa yung burst amount na ibinibigay din nila. Uy, burst nila doon si Flop, mapapa-flicker pero hindi enough. Ayun Yung naman flicker siya. niya, ito na si Kyle. Si Kyle. Pero si Ogwen, tatalo lang din naman. Nandun sila sa loob ng tore ng RSG. Irespeto nila yung damage Oy. shot no ni Irad. Nagkakahanap ng potential kill. AP Bren, nagiging disiplinado lang din naman kasi meron pa silang Lord na makakasama sa ibaba. Yeah, makikita mo talaga yung mastery ni Kyle TC sa paggamit ng Fanny. Hindi mo alam hindi mo kasi na-expect kung saan siya manggagaling No, uuwi lang siya, tapos cable ulit, magpo-flow ng minions, and sasama kung gusto man niyang sumama sa mga nagiging teamfight dito at torn ng RSG. Kung saan ba sila magre-react? Uy, may pagtalo na ginagawa si Ogo dito. Umaamba Pero lang first lang para doon sa level 1 ng Lord. Mabilis lang naman ito. Uy, Pero sakit. sakit, Uy, sakit, nararamdaman ni Super Marco yung mga electrifying bits ni Irad. Pero alam din naman ng RSG na kailangan nilang irespeto ang AP Bren. For AP Bren, nakikita natin yung ginagawa nila more on the macro. Kuha lang talaga ng mga objectives. The only difference na nakikita ko ngayon, or yung similarities rather na napapansin ko in this game is AP Bren is in the lead. Again, game number 1, this is also the same scenario na nangyari sa kanila. The only difference na napapansin ko naman for this time around is Kyle TZ. Nakapag-scale na siya ng sobrang ganda to the point na pwede niya nang ma-one-shot yung iba sa mga members. Irad, not having a very good game. Eman, just like game number 1, ganito rin siya nagsimula. And aabot lang talaga sa point na in this specific minute, 12 minutes and onwards, gumagawa ng play ang side ng RSG. Naka-build up na ng items dito, Corrosion Sight and the Golden Staff. Ito nga si Eman, pero will that be enough? Maybe not just yet kasi nandun yung defensive items and dalawa pa lang kasi yung item mo na offensive para at least makapag-dish out ka ng damage, and it's not gonna be enough. So, Nats, sa kanya talaga nakadepende to. Nakabangko na yung dalawang torre niya sa may bandang itaas para at least yung pressure ay ma-alleviate naman. Yeah, gusto ko yung sinabi mo dito about kay Kyle TC. Magkaiba kasi yung yung mechanics ng mga heroes na gamit nila ng games ng 1 and 2. No, kanina naka-back siya dito na masasabi natin hindi makakapag-deal ng mataas na damage. Pero this time kasi may burst na And isa sa mga heroes talaga na paborito ito ni Kyle TC. Pero kayo may setup Si Nats ang mabibigyan yata doon, pero nandito lang naman si Light. Pagdadabog na siya ngayon, Uy, si flicker out si Ogwen. At nandoon si Flop TC para mag-set up. Uy, Pero teka lang. Super Marco, Lalim na. ang namataan nila. Tumalon papasok, kaya naman binigyan lang din naman ng suntok. At ngayon ang RSG, mukhang sila ang magwawagi doon. May advantage sila na pwedeng kunin sa AP Bren. Ganda ng bawi na ginawa doon ng RSG. Kumabig bigla. At ito na naman muli ang nakikita natin from 5K to 2.5K para sa AP Bren and RSG. Nalagay na sila sa ganitong klaseng sitwasyon ng game number 1 Alam na nila kung paano i-handle ito. Tingnan mo naman, may isolation na Uy, si play Eman. doon sa may bandang ibaba. O binaburst down nila Eman yung Lord pero low on health na rin dito. Sirad. Yung marksman ng RSG. Si Eman, Ang si ganda Eman. rin ng mga zone na ginagawa nila pero hinahawakan ngayon Yung ni Kyle TC! Lord! Kailangan niya lang naman mag-retry. AP Bren pa rin makakasecure nun. May counterplay na gagawin ngayon ang mga Raiders. Si Flop TC ang namatahan pero masyado yata makuna. Tatalo lang din naman si Ogwen. Pero mukhang mapapa-back away muna ang mga Raiders kasi naagawan sila ng Lord. Kyle TZ was just at the perfect Grabe. time. Pumasok siya kaagad at ilatag ang kanyang retribution. At kahit nawala siya, still, it goes into the hands of AP Bren dahil may super minions na talagang magpupush all the way through. Pero na-eliminate din kaagad ng RSG yung nasa may bandang itaas. Kaya yung pressure ay binibigay din ng minions ng Raiders towards the top. And the Lord, now, here at the bottom, ang tanong ay kung makakabasag ba kasi dito naganap yung mga nangyari. Kanina lang! Uy! Nasayawan lang yung ibon doon, nasa ere pa, pero bumagsak lang din agad. Kyle. Si Irad naman dito ang susunod na mamamatay, pero si Eman, nag-free hit lang. Nandiyan lang din naman si Light, pero nandito. Si Nats! Sorry, si Light sa likod. Ay, si Nats pala yun. At mukhang sasapak lang naman siya dito, pero AP Bren, Nats! liliko ang atensyon kay Nats. Sasapak lang din. Nats! Makakasecure pa ng isang kill.
Babagsak lang naman siya and triple secured Uy, by Super uy, Marco. Pero merong mga nakatago dito sa ibang damo. Ha? Kakalma muna tayo. Naging 2 for 2 ang palitan doon. Grabe yung laban na napapakita natin para sa magkabilang koponan, RSG and AP Bren. Eman hindi sumuko dito. Bumagsak si Rad. Gets natin. Pero may setup na naman. Flicker, pasok, set Marco! up, pero Super Marco. Oh! Delikado yung buhay niya ngayon. Flap easy. Kunti na lang din. Pero yung pag-abot nila kay Eman, mukhang iyon ang magbibigay sa kanila ng Grabe. lead. Ang Aray hapde ko. ni Kyle TZ. Kakalabas niya pa lang nun. Kakalabas lang. Wala ka My buhay lang goodness, Kyle TZ with an entirely full build already, or actually naghihintay na lang siya ng isa pang item para matuloy-tuloy na talaga yung damage output with the Blade of Eptasis. Andiyan pa yung Malefic Roar, so you could expect na full-on maximum damage output, lalo na ngayon. It's already 15 minutes in the game. There's a 3.6k gold lead na hawak dito ang side ng AP Bren. Meanwhile, RSG, nakabangko na naman sila kay Eman. Yun nga Kita eh. mo na ngayon, Nats actually ang leading ngayon para sa side ng Raiders in terms of like the gold department dahil dun sa mga ginawa niyang push sa side lanes. And nagbunga naman yun para sa kanila kasi hanggang ngayon, nakaangat pa yung itaas. And now, as we're speaking, it's an inhibitor down para sa side ng RSG. Not one, or actually isa lang pala. So meron pa silang pagkakataon na makabawi naman. unless Oy, oy, oy. Grabe. Ay, inaabol ng Shuriken, oh. Hindi naaabutan Hindi pa. naabot. Grabe Grabe. ang bilis ng kamay doon ni Kyle TZ. May range pala yun. kahit Shuriken hindi mo abot. Oo, di umabot. Pero again, kung natutukan natin kanina in terms of the items, 4,000 na rin kasi halos yung kalamangan ni Super Marco against Eman eh. Kaya magigets natin na sobrang may kabitinan pa pagdating sa pag-shred. Dito itong si Eman, sitting on a 0, 3, and 2 na KDA. Kailangan nilang bigyan ng magandang posisyon. Pero paano nila gagawin yon kung ang Terizla at si Terizla at si Flap TZ dito, ay siya lang yung nakikita. Oo, di ba? All eyes on Eman para kay Flap TZ and even kay Aqua. Ganun nga din yung ginagawa nila eh. Pag may namataan, matik, all in agad-agad. Pero sumisilip na rin naman dito ang mga miyembro ng RSG. Yung pag-flank din ni Nats eh, nagiging threat din yon for AP Bren. Pero kahit na ganun, parang ang ganda rin naman ng mga pwesto ni Super Marco. Kita mo yung initiation na ginagawa ng RSG. Talagang ginagamit nila yung skills nila every time na pumapasok sila ng bush kasi they have no other way to check vision. Meanwhile, AP Bren, meron silang feathered airstrike. Nandiyan pa yung talon na manggagaling kay Ogwen. So, purong lakas ng loob talaga yung sa side ng RSG. Andyan sila ngayon. Oo nga eh. Kaya nakuha nila yung position nila na yan. Kasi sila yung nag-initiate. Iba-burst. Pero alam ba nila to? Iba-burst. Mukhang Alam ba iba-burst nila to? down. Malayo si Kyle TZ! Oh, no! RSG, binurst down nila yung Lord. Walang nagawa ang AP Bren. Hanap pa sila ng counter dito. But it feels like yung lead mukhang paunti-unti na namang nawawala sa AP Bren. Grabe yung decision making ng RSG, no? Hawak lang ni Rad eh. Hindi niya muna binabawasan eh. Nasa 20k lang yung buhay ng Lord eh. Nung nakita nila na si Kyle TZ eh nag-clear doon sa may top lane, yun ay pagkakataon, go signal na doon. Tara men, burst na natin ng mabilis. Senyales, napakabilis ng pag-secure ng Lord objective na yon because Eman was just right there. And not to mention na nakakuha niya, nandyan na naman si Kyle TZ to go for it. Sabay back out so naman. Gwen. Pero wait lang. set Wait up lang. May Set up. na-conceal. Namataan nila dito si Light. Iba-burst down na ba nila? Flavor! Dabog! May nakapa! Super Marco, delikado yung buhay niya pero makakapatay lang din naman sa rangkisa. Si Light pa rin yung babagsak. Nats, Kahit na mag-setup ka, Nats with a flank once again. Pero buhay pa rin naman. RSG, nabawasan sila dito ng isa. AP Bren, ang ganda ng pick-off na ginawa nila. Grabe, ano nangyari doon? Ang tindi ng ipinakita. Initiation coming in from Light with the Minoan's Fury. Sayang lang kasi napigilan kaagad siya ni Super Marco eh. Oo. With the damage output na kanina pa natin pinopoint out na full build na siya. Halos 4,000 yung kalamangan ni Super Marco going up against Eman at least 2 minutes ago. Pero ngayon, nakabuild up na ng Rose Gold Meteor itong si Eman na makakatulong sa kanya in terms of the team fights dahil kahit papaano, magkakaroon siya ng defensive measures. But as of the moment, RSG now
malakas na yung loob nila to go outside kahit na may Oo. basag na inhibitor turret sa kanila. Alam na nila na kaya na nilang tumunaw. And total nabanggit mo na rin si Eman, ang ganda ng position na ginagawa niya. Hindi lang talaga siya nakakapit doon sa nagamit niya yung ultimate at yung mga shurikens na nailalatag niya ay hindi sumasakto doon sa tamang tao na paglalapa ganon. Pero nakita na natin yung idea, nakita na natin yung win condition ng RSG. Wag lang mapitas si Eman and yun yung magiging win condition naman ngayon ng AP Bren. Kailangan tumama yung mga ultimate dito ni Few doon kay Eman mismo. Grabe, mukhang hinahanap nila talaga eh. Ngayon parang medyo kumalma sila. Oo. Hinahanap nila yung tamang place na pwede nilang gawin. RSG, nag-conceal pa nga sila doon para kahit papano mapabilis sana yung pagpunta doon sa purple buff ng AP Bren. Pero for AP Bren, nagiging maingat na rin naman sila. Gantong-ganto yung nangyari kasi sa kanila eh. Yeah, and kung mapapansin natin, medyo tumatagal na tong laban na to. 20-minute game. Game number 1, umabot ng 35 minutes. At Ito na naman. Ito na naman. There's a certain pattern na ginagawa ang side ng RSG every time they try to initiate the fight. Parang yung main na palabas, nagkakaroon sila ng team fight. Yung end credits, dun lalabas si Nats. Na parang tatapusin niya lang talaga yung laban. At kung sakali na merong pipitas na konti, nakatiting na lang yung buhay na nagamit na yung Wind of Nature, nagamit na yung Winter Truncheon, yung Immortality na pop-off na, tsaka lang siya lalabas. Kaya pala Nats Entertainment kasi panghating gabi talaga. Yun pala yun. So, sino nga ba ang magiging bida sa istorya na ginagawa ng RSG at AP Bren? Kasi ngayon, nasa climax na tayo eh. Inaabangan na natin, nasa 20-minute mark. Iran dito, ginamit na rin niya yung kanyang electrifying beats in Super Marco. Nagdagdag na rin ng kits. Wind of Nature para sa kanya. Additional survivability at huge respect para kay Nats rito. I think si Nats ang pinag-aandaan niya eh. Oo, sa totoo lang. Pero yung pwesto kasi niya, tingnan mo, nandun nakaabang sa may purple buff So, ni Gwen. Kyle at TC. Dalawa din naman yung nandun sa AP Bren. Pero mukhang ang call nila dito, parang group up papunta doon Oo, sa eh. purple ni Kyle. Nandyan yung Feathered Airstrike Lalapit ba? na Hindi pwede na. pa rin namang gamitin at mukhang Sinuko. hindi makukuha yon ng AP Bren. Meanwhile, for AP Bren, yung dalawang miyembro nila dito na Brusco, nakapwesto pa rin doon sa may Lord. Nako, narito na tayo sa pagkakataon na kung saan lumalabas na yung bida at kontrabida. Ito Yung na mga yun eh. protagonist at antagonist. So sino nga ba dito sa laban na ito ang tataguriang kampiyon or magwawagi sa buong pelikula na ginagawa natin? Alam, at this point, initiation na lang talaga. Gumugulo na. Oo, grabe na rin. Tumatalon-talon sila dito, Nats. Ito na yung entertainment niya. Uy, yeah, Nauna yeah. si Flap Dizzy. Pero nandito yung setup. Retribution na magagaling naman kay Kyle Dizzy para maka-secure ng Lord. Nag-free talaga naman si Eman dito pero si Nats na naman. Dalawa. Yung entertainment. Tuloy lang. Kasi si Flap Dizzy ang mamamataan nila dito sa habol nila Super Marco. May immortality na magpapaplag din naman. Dalawang Si Kyle, miyembro si Kyle. na lang. Nandito na si Kyle. Ang kaso nga lang, mapipigilan yung mga cables niya. RSG, kumpleto pa rin sila. Nako, buhay ang pangarap ng mga Raiders. 3 ang bagsak para sa AP Bren. Lord ay sasalubungin nila. Andito na rin si Endable Eman. ba to? Kailangan tumipensa dito ni Kyle at masusubukan ang tibay ni Super Marco at ni Kyle pagdating sa pagdepensa. Walang minions ang Okay, RSG. yung baba ng RSG. Ay, Marami kinat lang doon ni Kyle TC para talagang ma-delay kahit papano Endables ang mga membro ata, ng ha? RSG. Endables. Super Marco with a defense of his life. Ang kaso nga lang mukhang hindi nila mapipigilan. Endables! At ang mga Raiders Ay, wala minions! Wala minions! hindi pa na naman tapos. Hindi ba? Deja vu to kahapon! Gantong-gato rin yun. Ganito rin yun! Hindi pa tapos ang laban pero ang taas ng death timer. Mabubuhay na rin si Flap Dizzy, Ogwen and Few at ang buong koponan ng AP Bren ay kumakapit. O, teka lang. Ito na. Ay! Ito na yata. Na cliffhanger na naman tayo. Pero mukhang gusto na talagang tapusin. At ang mga Raiders ang magiging bida. 2-0 sweep.